Sa isang maliit na baryo sa probinsya nakilala si Ella, isang dalagang 20 taong gulang na tahimik at masipag. Bata pa lamang siya ay ramdam na niya ang bigat ng buhay. Ang kanyang ama ay matagal nang wala at ang kanyang ina ay matagal nang may iniindang karamdaman na lalong nagpapahirap sa kanilang kalagayan. Dahil sa kakapusan ng pera, madalas ay kapos ang kanilang hapag sa pagkain. At ang mga simpleng bagay tulad ng gamot ng ina ay nagiging isang malaking alalahanin. Sa kabila nito, kilala si Ella sa kanilang baryo bilang masunurin, may mabuting puso at handang tumulong sa mga kapitbahay kahit siya mismo'y nahihirapan. Lumaki si Ella na bitbit ang pangarap na makapagtapos ng pag-aaral. Nais niyang maging guro balang araw. Ngunit alam niyang hindi sapat ang kakayahan ng kanyang ina para tustusan ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Matapos niyang maatapos ng high school, napilitan siyang isantabi muna ang kanyang pangarap at nagdesisyong pumasok sa Maynila upang magtrabaho bilang kasambahay. Mahirap man ang desisyon, pinili niya ito para lamang may pambili ng gamot ang kanyang ina at may kaunting maipadala sa kanilang tahanan. Pagdating niya sa Maynila, dama ni Ella ang bigat ng mundo. Malalaking gusali, maingay na lansangan, at mga taong tila lading nagmamadali. Isang malayong larawan ito kumpara sa payak nilang baryo. Ngunit hindi siya nagpapinag sapagkat alam niyang iyon ang kailangan upang mabuhay sila ng kanyang ina. Sa tulong ng isang ahensya, nakapasok siya bilang kasambahay sa bahay ng isang kilalang pamilya sa lungsod, ang pamilya ni Mayor Ricardo. Ang bahay ng alkalde ay isang napakalaking mansyon na halos hindi niya maikukumpara sa kahit anong nakita niya noon sa kanilang baryo. May malawak na bakuran, matatayog na pader, at mga sasakyang nakapark na pawang mamahalin. Pagpasok pa lamang ni Ella sa loob, ay halos hindi siya makapaniwala. Mga mamahaling chandelier ang nakasabit, marmol ang sahig, at mga muebeles na halatang imported. Sa unay inisip niya na baka magaan ang trabaho niya dito. Ngunit mabilis niyang napatunayan na hindi magiging madali ang kanyang paglalakbay. Ang unang humarap sa kanya ay si Madam Teresa, ang asawa ni Mayor Ricardo. Matangos ang ilong, maputi, ngunit may malamig at mapanghusgang mga mata. Pinagmasdan siya nito mula ulo hanggang paa na para bang sinusukat ang kanyang pagkatao. Ikaw ba si Ella? Ikaw ang bagong kasambahay? Malamig nitong tanong. Tumamo lamang si Ella, nakayuko at magalang na sumagot ng opo. Agad niyang naramdaman ang bigat ng tingin nito na wari bang hindi siya katanggap-tanggap. Hindi nagtagal ay nakilala rin niya ang anak ng mag-asawa na si Tricia. 20 taong gulang din, tulad niya, ngunit ibang-iba ang kanilang mundo. Si Tricia ay lumaki sa luho, sanay na laging may sumusunod sa kanyang kagustuhan. Nakasuot ito ng mamahaling damit, may hawak na cellphone na hindi niya kailanmang nahawakan. At mula pa lamang sa unang pagkikita ay ramdam na ni Ella ang yabang at kayabangan nito. Isang matalim na tingin ang ibinigay sa kanya ni Tricia bago nagsalita. So ikaw pala ang bagong maid? Huwag kang papalpak dito ha. Ayokong nadudumihan ang paligid ko. Napayuko na lamang si Ella, piniling lunukin ang sakit ng kanyang naramdaman. Sa mga unang araw ng kanyang paninilbihan, nagsikap si Ella na gawin ng tama ang lahat. Gigising siya ng maaga upang maglinis, magluto at tiyaking maayos ang bahay bago pa man bumangon ang pamilya. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, tila walang nakikita si Tricia kundi ang kanyang mga pagkukulang. Isang beses, habang nag-aayos si Ella ng mga plato sa hapagkainan, biglang lumapit si Tricia at sinabihan siyang, "Bakit parang hindi kumikintab ang mga plato? Hindi ka ba marunong maghugas? Diyos ko, saan ka ba galing at ganito kababa ang kalidad ng trabaho mo?" Hindi alam ni Ella kung paano siya sasagot,
kaya't tanging tahimik na pag-iling at paghingi ng paumanhin ang kanyang nagawa. Sa tuwing may bisita ang pamilya, lalo pang tumitindi ang pang-aapi. Si Trisha, sa harap mismo ng kanilang mga kaibigan, ay inuutos-utusan si Ella at ipinapahiya siya. "Ella, bilisan mo, ang bagal mo naman, nakakahiyang may kasambahay na parang hangal." Malakas nitong sigaw habang nagtatawanan ang mga kaibigan. Kahit nangingilid ang luha, pinipilit ni Ella na huwag magpakita ng kahinaan. Sa isip niya, para ito sa kanyang ina, para sa gamot, para sa kanilang kinabukasan. Habang lumilipas ang mga araw, dumarating ang sandali na napapaisip si Ella kung tama ba ang kanyang naging desisyon na pumasok sa tahanan ng isang pamilya na puno ng kayabangan at pangmamaliit. Ngunit sa tuwing maalala niya ang mukha ng kanyang ina na nakahiga sa kanilang maliit na kubo, agad niyang pinapalakas ang loob niya. Sinabi niya sa kanyang sarili na titiisin niya ang lahat dahil sa huli, ito'y para sa isang mas mahalagang dahilan, ang kaligtasan at kalusugan ng nag-iisang taong umaruga sa kanya. Sa kabila ng lahat, nananatiling busilak ang puso ni Ella. Kahit inalipusta at hinamak, pinili niyang magpakumbaba. Hindi niya alam, ang lahat ng kanyang pagtitiis ay magbubungang isang pagbabagong hindi lamang sa kanyang buhay, kundi pati na rin sa mga taong nang api sa kanya. Sapagkat sa likod ng kanyang katahimikan, may nakatagong katotohanang magpapayanig sa kanilang lahat. Mabilis na lumipas ang unang linggo ni Ella sa mansyon ng pamilya ni Mayor Ricardo. Sa bawat araw na dumaraan ay lalo niyang nakikilala ang ugali ng bawat miyembro ng pamilya. Si Madam Teresa, bagamat bihirang makipag-usap ng diretso sa kanya, ay palaging may malalamig na salita at mapanuring mga mata. Ngunit higit sa lahat, si Trisha ang naging pinakamabigat na pasanin niya. Sa halip na tratuin siyang isang tao, para siyang itinuring na alila na walang karapatan ni dignidad. Isang umaga, habang abala si Ella sa pagwawalis ng malawak na sala, biglang bumaba si Trisha mula sa hagdan. Suot nito ang isang magarang bestida at may dalang mamahaling bag. "Hoy Ella!" sigaw nito. "Nasaan ang sapatos ko kagabi? Hindi ko makita. Siguro nilagay mo sa maling lugar." Agad na iniwan ni Ella ang walis at nagmamadaling tinungo ang aparador kung saan niya maingat na inayos ang mga sapatos. Nang makita niya itong naroon pa rin, agad niya itong ipinakita kay Trisha. Subalit imbes na magpasalamat, bigla siyang sinigawan. "Kung hindi mo lang nakita agad, nako baka napahiya pa ako. Isa kang inutil." Napayuko na lamang si Ella. Pinipigilan ang luha na gustong tumulo. Hindi niya kayang sumagot sapagkat alam niyang mas lalo lamang siyang mapapagalitan. Lumapit si Madam Teresa na narinig ang sigaw ng tanak at imbes na awatin ito ay sinabayan pa ng pangmamaliit. "Ella, kapag ganito ka palagi, baka hindi ka tumagal dito. Tandaan mo, maraming gustong pumasok sa trabahong ito, kaya dapat matuto kang magpursige." Ramdam ni Ella ang bigat ng kanilang mga salita, ngunit pinili niyang magtiis. Nang sumunod na linggo, nagdaos ng maliit na pagtitipon sa mansyon. Dumating ang ilang kaibigan ni Trisha, pawang galing din sa mayayamang pamilya. Habang nakaupo sila sa sala, abala si Ella sa pagdadala ng mga pagkain at inumin. Habang naglilibot, bigla siyang tinawag ni Trisha. "Ella, halika rito." Lumapit siya, dala ang tray ng juice, ngunit imbes na tanggapin ito ng maayos, biglang kinuha ni Trisha ang isang baso at itinapon ang laman nito sa kanya. Nabasa ang kanyang uniforme at nagtawanan ang mga bisita. "Ay naku, tingnan nyo, ang bagal kasi ng maid na ito, parang di pa nakakita ng ginto't mamahaling gamit," sabi ni Trisha na halos ikabaliw ng tawa ng kanyang mga kaibigan. Namula si Ella sa hiya.
Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit wala siyang nagawa kundi linisin ang natapon. Wala ni isa sa kanila ang naawa o sumaway sa ginawa ni Tricia. Lahat ay aliw na aliw sa kahihiyan ni Ella. Nang gabing iyon, mag-isa siyang umupo sa maliit niyang silid sa ilalim ng hagdan. Dito, tuluyan nang bumuhos ang luha niya. Naalala niya ang kanyang ina na nasa baryo at inisip kung kaya pa ba niyang tiisin ang lahat. Ngunit muli niyang pinanghawakan ang dahilan kung bakit siya nandito. Ang bawat patak ng kanyang luha ay naging paalala ng sakripisyo para sa kaligtasan ng kanyang ina. Kinabukasan, habang nagluluto siya ng almusal, biglang dumating si Mayor Ricardo. Sanay si Ella na bihira itong umuwi. Ngunit nang makita siya ng alkalde, hindi nito halos siya pinansin. Ang alam lamang ni Ella, ang mayor ay isang makapangyarihan sa kanilang lungsod. Ngunit bulong-bulungan ng mga kapitbahay na siya'y sangkot sa iba't ibang anomalya. Kahit na hindi malinaw sa kanya ang lahat, dama niya ang takot ng ibang kasambahay tuwing nababanggit ang pangalan ng mayor. Dumating ang pagkakataon na mas lalo pang lumala ang trato ni Tricia sa kanya. Isang hapon, habang nag-aayos si Ella ng mga bulaklak sa hardin, biglang dumating si Tricia kasama ang ilan nitong kaibigan. Nag-picture taking sila sa harap ng mga halaman at napansin nilang madungis ang kamay ni Ella dahil sa pagtatanim. Biglang lumapit si Tricia at sabay sabing, "Diyos ko, tingnan niyo to, parang halimaw ang kamay. Hindi bagay sa magandang tanawin." Nagtawanan na naman ang lahat. Kinuha pa nito ang cellphone at kinunan si Ella. Saka ipinost sa social media na may caption na ikinahiya ni Ella nang mabasa, "This is what poverty looks like. LOL." Sa mga sandaling iyon, nagsimulang maramdaman ni Ella na hindi lamang simpleng pang-aapi ang ginagawa sa kanya ni Tricia. Isa na itong uri ng pagbubura ng kanyang pagkatao. Sa kabila ng lahat, hindi siya lumaban, pinipiling manahimik. Ngunit sa kanyang puso, may namumuong hinanakit na balang araw, maaaring bumalik sa mga ito ang lahat ng ginagawa nila. Isang linggo ang lumipas at mas lalo pang humirap ang kanyang sitwasyon. Si Tricia ay laging naghahanap ng butas para siya'y pagalitan. Minsan nang hindi agad nakapagsilbi ng tubig si Ella sa oras ng pananghalian, bigla itong nagalit at binulyawan siya sa harap ng kanilang mga bisita. "Ano bang silbi mo rito? Ni tubig hindi mo maibigay sa oras. Kung hindi lang dahil sa awa ng nanay ko, matagal ka nang natanggal." Pinigil ni Ella ang kanyang luha at tahimik na sumunod. Habang nagpapatuloy ang kanyang araw-araw na sakripisyo, walang kamalay-malay si Tricia at ang kanyang pamilya na ang kanilang pag-aalipusta ay magbubunga ng hindi nila inaasahan. Sapagkat sa bawat insultong tinatanggap ni Ella, mas lalo siyang pinatitibay ng panahon at unti-unti na ring lumalapit ang pagkakataon na mabunyag ang kanyang tunay na pagkatao. Ang araw ng pagbabago ay paparating na. Ngunit sa ngayon, kailangan muna niyang tiisin ang lahat ng sakit hanggang sa dumating ang oras na magbabalik sa kanila ang lahat ng kanilang ginawa. Isang umaga, habang abala si Ella sa pag-aayos ng mga kurtina sa sala, biglang bumaba si Tricia mula sa hagdan na halatang masama ang gising. Suot nito ang isang magarang damit at dala ang mamahaling bag na kakabili lamang. "Ella, ano ba tong niluto mo? Ang alat!" sigaw nito habang itinapon ang tinapay na nilagyan lang pala niya ng palaman. Napasinghap si Ella at agad na nagpaumanhin. "Pasensya na po, Ma'am Tricia. Maghahanda po ako ng bago." Mahina niyang sagot. Ngunit imbes na tanggapin, lalo pa itong nagalit. "Huwag ka ngang sumagot-sagot. Ang hirap mo turuan. Kahit simpleng almusal, hindi mo magawa ng tama. Ano bang silbi mo rito?" Naroon din si Madam Teresa at narinig ang lahat. Imbes na awatin ang anak, sumabay pa ito. "Tricia, tama ka. Kung ganito ang trabaho ng kasambahay natin,
baka hindi siya magtagal dito. Ella, baka dapat mong isipin na maraming naghihintay ng oportunidad na gaya nito. Kung hindi ka matututo, mawawalan ka rin ng silbi. Napayuko na lamang si Ella, pinipilit na hindi bumigay ang luha sa kanyang mga mata. Makalipas ang ilang araw, lalo pang tumindi ang pang-aapi ni Tricia. Habang nakaupo sila ng kanyang mga kaibigan sa teres ng mansyon, pinatawag niya si Ella upang magdala ng mga merienda. Habang inilalapag ni Ella ang mga baso, bigla itong tinapik ni Tricia kaya't natapon ang juice sa kanyang damit. Halos lahat ng bisita ay nagtawanan. Ay nako, tingnan nyo, parang sablay na sablay ang maid na ito. Hindi yata marunong magtrabaho. Malakas na sabi ni Tricia. Napatulala si Ella. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinupulot ang mga basong nabasag. Sa mga sandaling iyon, ramdam niya ang matinding hiya. Ngunit wala siyang magawa kundi lunukin muli ang lahat ng sakit. Nang gabing iyon, mag-isa siyang umupo sa kanyang maliit na silid. Doon niya tuluyang ibinuhos ang lahat ng kanyang nararamdaman. Naalala niya ang kanyang ina na naghihintay sa baryo, ang mahinang katawan nito na nangangailangan ng gamot, at ang mga pangarap niyang minsang itinabi para lang makapagsakripisyo. Kaya ko to, para kay nanay, bulong niya sa sarili. Pinipilit lakasan ang loob kahit nasugatan ang kanyang damdamin. Ngunit isang araw, isang bisitang hindi inaasahan ang dumating sa mansyon. Isang matandang lalaki, may katamtamang tangkad, puti na ang buhok, ngunit matalim pa rin ang mga mata. Siya ay isang kaibigan ni Mayor Ricardo at matagal nang nakakakilala sa mga politiko sa kanilang bayan. Habang naglalakad ito papasok sa sala, napansin niya si Ella na nagwawalis. Natigilan ang lalaking matamang tinitigan ang mukha ng dalaga. Parang may pamilyar sa kanya. Iha, ano nga ulit ang pamalan mo? Tanong niya. Nagulat si Ella, ngunit magalang na sumagot. Ako po si Ella, kasambahay po rito. Hindi nawala ang pagkakatitig ng matanda. Para bang may naaalala siyang muka mula sa nakaraan. Habang nakaupo siya kasama ang mayor, hindi mawaglit sa kanyang isip ang itsura ni Ella. Kinuha niya ang pagkakataong makausap ito ng mag-isa. Iha, tadasaan ka ba? Sino ang mga magulang mo? Maingat niyang tanong. Sumagot si Ella ng walang pag-aalinlangan. Sa probinsya po ako, sa isang maliit na baryo. Ang nanay ko po si Loring. Matagal na po kaming wala ng tatay. Hindi ko na siya nakilala pa. Lalong lumalim ang pagtataka ng matanda. Si Loring ay isang pangalan na hindi nawala sa kanyang alaala, sapagkat alam niyang minsang naging malapit ito sa isang kilalang senador na si Manuel. Alam niyang matagal nang hinahanap ng senador ang anak na iniwan nito sa probinsya, at ang mga salitang binitiwan ni Ella ay tila kumpirmasyon ng kanyang hinala. Hindi siya nagsalita agad, ngunit sa kanyang puso, alam niyang natagpuan na niya ang nawawalang anak ng senador. Samantala, patuloy pa rin ang pang-aapi ni Tricia. Minsan, sa sobrang inis dahil hindi agad natupi ang mga damit niya, hinila niya ang buhok ni Ella at sinabuyan ng tubig. Ang tanga-tanga mo! Hindi ka ba marunong magmadali? Galit na sigaw nito. Halos madurog ang puso ni Ella sa harap ng iba pang tasambahay na nakatingin lamang, takot na makisali. Kahit sugatan ang kanyang katawan at damdamin, wala siyang nagawa kundi magtiis. Ngunit sa mga panahong iyon, nagsisimula lang magtagpi-tagpi ang katotohanang matagal nang nakatago. Ang matandang lalaki ay unti-unting kinukumpirma ang kanyang hinala. Nakikita niya kay Ella ang mga mata, ang anyo at ang tikas na walang duday kamukha ng senador. Alam niyang hindi magtatagal, mabubunyag na ang lahat. At habang patuloy ang kanyang pagdurusa sa mansyon, si Ella ay walang kamalay-malay na malapit nang mabago ang kanyang kapalaran. Ang mga insultong tinatanggap niya mula kay Tricia at sa pamilya ng mayor ay unti-unting nagiging apoy
na magpapaalab sa pagbubunyag ng kanyang tunay na pinagmulan. Malapit na ang araw na ang kasambahay na palaging inaalipusta ay magiging dahilan ng pagkabigla at pagsisisi ng mga taong nang api sa kanya, sapagkat ang dugong dumadaloy sa kanyang ugat ay hindi basta dugong probinsyana lamang, kundi dugo ng isang makapangyarihang tao na magbabago sa lahat ng nakapaligid sa kanya. Habang patuloy ang mga araw sa mansyon, tila ba naging nakasanayan na ni Ella ang pangaalipusta at pagmamaltrato ni Tricia. Ngunit sa kabila ng kanyang pagtitiis, hindi maiwasan ni Ella ang manghina. Isang hapon, matapos siyang pagbuhatan ng kamay ni Tricia dahil hindi agad natupi ang mga damit, nagtago siya sa kanyang maliit na silid at doon ibinuhos ang lahat ng kanyang sakit. Humahagulhol siya ng marahan, pilit na pinipigilang marinig ng iba. Ngunit sa sandaling iyon, naroon pala sa labas ang matandang lalaki na minsang bumisita sa pamilya ng mayor. Tahimik itong lumapit at kumatok sa pinto. "Iha, ayos ka lang ba dyan?" Malumanay na tanong ng matanda. Nagulat si Ella, hindi inaasahan na may makakarinig sa kanyang pag-iyak. Binuksan niya ang pinto at doon nakita ang mahinahong mukha ng lalaki. "Pasensya na po, tito, hindi ko po maiwasan." Nanginginig na sabi ni Ella habang pinapahid ang mga luha. Umupo ang matanda sa tabi niya. "Alam mo ba, iha, kamukhang-kamukha mo ang isang taong kilala ko noon. Ang nanay mo, si Loring. Tama ba?" Napamulagat si Ella at tumango. "Opo, siya po ang nanay ko." Huminga ng malalim ang matanda. "Kung gayon, tama nga ang hinala ko. Ang totoo, kilala ko ang isang taong minsan ay naging malapit sa nanay mo. Isang tao na hanggang ngayon ay hinahanap kayo. Ang iyong ama, si Senador Manuel." Natigilan si Ella, tila hindi makapaniwala sa kanyang narinig. "Ano pong ibig ninyong sabihin? Senador? Hindi ko po kilala ang aking ama." Sabi ni nanay, matagal na siyang umalis. Tumango ang matanda. "Totoo iyon, ngunit hindi ibig sabihin ay nakalimot siya. Alam kong matagal ka nang hinahanap ng senador. At na yung nakita na kita, panahon na siguro para malaman mo ang totoo." Hindi alam ni Ella kung ano ang mararamdaman. Sa unang pagkakataon, may liwanag na sumilay sa kanyang mga mata. Ngunit kasabay nito ang takot. Paano kung hindi siya tanggapin? Paano kung hindi totoo ang lahat ng ito? Gayunpaman, pinili niyang manahimik at pakinggan ang lahat ng sinasabi ng matanda. Samantala, sa mga sumunod na araw ay lalo pang lumala ang pagdurusa niya kay Tricia. Isang gabi, matapos dumating si Tricia mula sa isang party, galit itong pumasok sa mansyon at agad na hinanap si Ella. "Nasaan ka ba kanina? Hindi mo inayos ang kwarto ko." Sabay sampal sa kanya sa harap ng iba pang kasambahay. Nanahimik na lamang si Ella, pinipiling huwag lumaban. Ang mga kasamahan niya'y napapailing na lamang, ngunit walang may lakas ng loob na ipagtanggol siya. Ngunit ang matandang lalaki ay hindi na nakatiis. Kinabukasan, agad siyang nakipagkita sa senador at isinalaysay ang lahat ng kanyang natuklasan. Ikinagulat ni Senador Manuel ang balitang iyon. Mabilis niyang inalala ang nakaraan. Samantala, nanatiling walang kaalam-alam si Ella sa mga nagaganap. Gabi-gabi, pinipilit niyang magpakatatag, sinasabing kakayanin niya ang lahat alang-alang sa kanyang ina. Ngunit sa likod ng kanyang pagdurusa, may mga matang nakamasid, at ang kapalaran niya ay unti-unting lumalapit sa pagbabagong hindi niya inaakala. Isang linggo ang lumipas, at isang gabi, habang nag-aayos ng hapag si Ella, narinig niya ang pagdating ng isang convoy sa harap ng mansyon. Labis ang pagtataka ng lahat nang makita si Senador Manuel na bumaba sa sasakyan. Kasunod nito ang ilang tauhan at isang matatag na aura ng kapangyarihan. Halos hindi makapaniwala ang mga kasambahay at maging si Madam Teresa ay nagulat. "Senador, anong ginagawa ninyo rito?" Tanong nito na halatang kinakabahan. Ngunit imbes na sumagot agad,
Diretsong pumasok ang senador at naghanap ng isang tao. "Nasaan si Ella?" Tanong niya sa matalim ngunit may lambing na tinig. Lahat ay natigilan, lalo na si Ella na nasa gilid at hawak ang isang baso. Nanlaki ang kanyang mga mata at hindi niya alam kung lalapit ba siya o mananapili sa kanyang kinatatayuan. Nilapitan siya ng senador at tinitigan ng matagal. "Ikaw ba si Ella, ang anak ni Loring?" Nanginginig si Ella, halos hindi makapagsalita. "Opo, ako po iyon." Mahina niyang tugon. Lumapit ang senador at marahang hinawakan ang kanyang balikat. "Ako ang iyong ama, anak. Matagal na kitang hinahanap." Sa sandaling iyon, bumuhos ang luha ni Ella. Hindi siya makapaniwala na sa dami ng taong nag-api at nagmaliit sa kanya, narito ngayon ang isang tao na handang yakapin sa iyong tunay na pamilya. Ang buong pamilya ng mayor ay halos hindi makapagsalita sa kanilang nasaksihan. Si Tricia, na palaging nanlilibak, ay nanlamig ang katawan at hindi makatingin kay Ella. Si Madam Teresa ay halatang naguguluhan at si Mayor Ricardo ay hindi malaman ang gagawin. Ang kasambahay na kanilang hinamak at ipinahiya ay anak pala ng isa sa pinakamakapangyarihang tao sa bansa. At sa unang pagkakataon, ramdam ni Ella ang init ng isang yakap na noon pa niya pinangarap. Ang yakap ng isang ama na matagal na niyang hinahanap. Ngunit kasabay nito, nagsisimula na ring mabuo ang takot at pagkabahala ng pamilya ng mayor sapagkat alam nilang ang lahat ng kanilang ginawa kay Ella ay magbabalik sa kanila ng higit pa sa kanilang inaakala. Matapos ang nakakagulat na pagbubunyag ni Senador Manuel na si Ella ay kanyang anak, tila huminto ang oras sa loob ng mansyon ng mayor. Lahat ng kasambahay ay tahimik na nakamasid at ang pamilya ni Mayor Ricardo ay hindi malaman kung ano ang kanilang magiging reaksyon. Si Ella, nanginginig at puno ng luha, ay hawak-hawak pa rin ng senador sa balikat habang paulit-ulit itong nagsasabi ng mga salitang matagal na niyang inaasam marinig. "Anak kita, huwag ka nang matakot, andito na ako." Ang katahimikan ay nabasag nang biglang magsalita si Tricia. Halatang hindi makapaniwala, ngunit pilit niyang ikinubli ang takot. "Ano? Siya? Anak ng senador? Huwag ninyo kaming lokohin. Isa lang siyang kasambahay dito. Wala siyang karapatan para sabihing kapantay na kami." Ngunit agad na tumayo si Senador Manuel at hinarap si Tricia. Matigas ngunit malinaw ang kanyang tinig. Kung paano ninyo siya tinuring ay hindi nagbabago sa katotohanan. Si Ella ay anak ko at mula ngayon, hindi na siya alipin ninyo. Namalas ng lahat ang biglang pamumutla ni Madam Teresa. Alam niyang kung totoo ang sinasabi ng senador, malaking kahihiyan ito sa kanilang pamilya. Tumayo siya upang makipagtalo, ngunit agad itong pinutol ni Senador Manuel. "Hindi ako nandito para makipag-away, kundi para kunin ang anak kong matagal ko nang hinahanap. Ngunit bago iyon, gusto kong marinig mula mismo sa kanya ang naging trato ninyo sa kanya." Napayuo si Ella, nanginginig at hirap magsalita. Ngunit sa presensya ng kanyang ama, naramdaman niyang oras na para mailabas ang lahat ng kanyang kinikimkim. Isa-isa niyang ikinuwento ang pang-aalipusta, ang pagbubuhos ng tubig sa kanya, ang mga insulto sa harap ng mga bisita, ang pag-post ng kanyang larawan sa social media para pagtawanan, at maging ang pananakit na kanyang tiniis. Habang nagsasalita siya, walang ibang lumabas sa kanyang bibig kundi katotohanan. At bawat salita parang kutsilyong tumatarak sa imahe ng pamilyang minsang itinuring niyang amo. Ang mga kasambahay na nakasaksi sa lahat ay isa-isang tumango bilang pagpapatunay. Isa sa kanila ang nagsalita, "Totoo po ang lahat ng sinabi ni Ella, Senador. Lahat kami ay nakakita, pero wala kaming nagawa dahil sa takot." Halos mabinggi ang lahat sa bigat ng revelasyong iyon. Ang mukha ni Tricia ay nanlilimahid sa hiya at galit, habang si Mayor Ricardo ay nanatiling tahimik, pilit iniisip
kung paano niya maililigtas ang sarili mula sa kahihiyang ito. Ngunit ang senador, sa halip na magpakita ng galit, ay lumapit kay Ella at niyakap ito ng mahigpit. "Patawarin mo ako, anak, sa lahat ng panahong nawala ako sa tabi mo. Hindi ko man naibigay ang proteksyon noon, ipinapangako kong mula ngayon, hindi ka na muling masasaktan." Habang nakatingin si Tricia sa eksenang iyon, unti-unti niyang naramdaman ang bigat ng kanyang mga ginawa. Ang mga bisita at kapitbahay na naroon ay nagsimulang magbulungan. Ang dating niyang pagmamalaki at kayabangan ay napalitan ng matinding kahihiyan. Ang kasambahay na dati niyang minamaliit ay mas mataas pa pala ang pinagmulan kaysa sa kanya. Sa kaloob-looban niya, nagsisimula na siyang makaramdam ng pagsisisi, ngunit alam niyang huli na. Samantala, hindi na nakapagpigil si Senador Manuel at hinarap si Mayor Ricardo. "Mayor, matagal ko nang alam ang mga kalokohang ginagawa mo sa lungsod. Ang mga proyekto mong hindi natatapos, ang mga pondong nawawala, at ang mga taong ginagamit mo para sa iyong pansariling interes. At ngayon, nakita ko pa mismo kung paano mo hinayaan ang pamilya mo na yurakan ang dignidad ng anak ko. Hindi na ako mananahimik." Nagsimulang kumabog ang dibdib ni Mayor Ricardo. "Baka naman pwedeng pag-usapan na lang natin ito." Pilit nitong pakiusap, ngunit mariing umiling ang senador. "Ang hustisya ay hindi ipinag-uusap lamang. Panahon na para managot ka." Ang mga salita ng senador ay nagmistulang hatol. At sa mga sumunod na araw, mabilis na kumalat ang balita sa buong bayan. Ang kasambahay na inaalipusta ay anak pala ng senador. Ang pamilya ng mayor na minsang tinitingala ay nabalot ng kahihiyan. Maging ang mga tao sa kanilang komunidad ay nagsimulang questionin ang pamumuno ni Mayor Ricardo. Ang mga lumang isyu ng katiwalian ay muling lumutang at dahil mismong senador ang nagsiwalat, wala na siyang kawala. Habang lahat ng ito'y nagaganap, si Ella ay unti-unting nakakaramdam ng kagaanan ng loob. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya na mayroong kakampi na hindi siyang iiwan. Ang kanyang ina, nang mabalitaan ang lahat, ay labis na natuwa. Sa kabila ng sakit na dinanas nila noon, hindi na niya kailanmang iisipin na ang anak niyang pinapasan ang lahat ng hirap ay may karapatang ipaglaban at ipagmalaki. Ngunit sa panig ng pamilya ng mayor, ang dating marangyang pamumuhay ay unti-unting guguho. Si Tricia, na sanay na sa apensyon at paghanga, ay kinukutya na ng mga dati niyang kaibigan. Si Madam Teresa ay hindi makalabas ng bahay dahil sa kahihiyan, at si Mayor Ricardo ay nahaharap sa malalaking kaso na maaaring magtulak sa kanya sa bilangguan. Ang lahat ng kanilang ipinagyabang ay biglang naglaho. Sa gabing muling bumisita si Senador Manuel upang dalhin si Ella sa kanilang tahanan, hindi mapigil ng dalaga ang kanyang emosyon. Niyakap niya ang kanyang ama at sinabi, "Maraming salamat po. Hindi ko man po nakilala agad ang inyong pagmamahal. Nararamdaman ko po ngayon na may tahanan akong uuwian." At sa ilalim ng malamlam na ilaw, dama ni Ella na nagsisimula ng magbago ang takbo ng kanyang kapalaran. Ang mga taong nangapi sa kanya ay unti-unti nang mararanasan ang bigat ng karma. Samantalang siya, na minsang itinuring na walang halaga, ay napatayo ngayon bilang simbolo ng latas, dignidad at pag-asa. Ang laban niya ay hindi pa tapos, ngunit malinaw na sa bawat hakbang ay kasama na niya ang taong matagal niyang hinanap, ang kanyang tunay na ama. Mabilis na kumalat sa buong bayan ang balita tungkol kay Ella at sa pagbubunyag ng senador na siya ay anak nito. Sa mga dyaryo, radyo at maging sa social media, pinag-uusapan ang kasambahay na pinahiya at inalipusta ng anak ng mayor, ngunit kalaunan ay napatunayang may dugong politiko. Para kay Ella, tila isang panaginip ang lahat. Ang dati simpleng probinsyana na nagtiis ng kahirapan at pang-aapi ay ngayon nasa piling ng kanyang tunay na ama. Ngunit sa likod ng tuwa,
dala niya pa rin ang bigat ng mga alaala ng kahihiyan at sakit na kanyang dinanas. Sa mga sumunod na araw, pinili ni Senador Manuel na pansamantalang ilayo si Ella sa mansyon ng mayor. Dinala niya ito sa isang pribadong bahay na mas payapa at ligtas. Doon unti-unti niyang ipinakilala kay Ella ang mundo na dapat sana'y kinabibilangan niya noong paman. Pinakilala siya sa kanyang mga half-siblings mula sa bagong pamilya ng senador. Bagamat may pangamba si Ella, magalang niyang tinanggap ang lahat at pinili pa ring maging mapagpakumbaba. Ang mga anak ng senador ay nagulat sa pagbubunyag. Ngunit nang makilala nila si Ella, hindi nila maiwasang mahalin ang kanyang kabaitan. Sa isang pagkakataon, habang magkasamang kumakain si Ella at ang kanyang ama, natanong niya ito, "Totoo po ba, Papa, na matagal ninyo na akong hinahanap?" Napabuntong hininga ang senador at tumingin ng diretso sa mga mata niya. "Oo anak, noong kabataan ko, hindi ko naalagaan ang relasyon namin ng nanay mo. Nagpatuloy ako sa aking buhay at hindi ko na muling nakita si Loring. Ngunit nang malaman kong nagkaanak kami, mula noon ay nagsimula akong maghanap. Hindi ko akalain na sa ganitong paraan pa kita matatagpuan." Habang pinapakinggan iyon ni Ella, biglang sumagi sa isip niya ang lahat ng tiniis niya sa kamay ni Tricia. Ang bawat salita at gawa ng pang-aapi ay bumabalik sa kanyang alaala. Ngunit ngayon, sa harap ng kanyang ama, ramdam niyang hindi na siya kailanman babalik sa ganoong klasing sitwasyon. Mayroon na siyang karapatang ipagtanggol ang sarili at ipagpatuloy ang kanyang buhay ng may dignidad. Samantala, sa mansyon ng pamilya ng mayor, tila bumagsak ang mundo ni Tricia. Ang mga kaibigan niyang dati ay laging nakapaligid at sumasama sa kanyang mga pagtitipon, ay nagsimulang umiwas. Ang ilan ay nilibak siya sa social media. Pinapaalala ang video at mga post kung saan siya mismo ang nang-insulto kay Ella. Ang dati niyang karangyaan ay napalitan ng kahihiyan. Kahit saan siya magpunta, may mga matang nakatingin at may mga bulungang pumapaimbabaw. Si Madam Teresa naman ay halos hindi na lumalabas ng bahay, takot sa mga tsismis ng mga kapitbahay. Si Mayor Ricardo, sa kabilang banda, ay nahaharap na sa mga kaso ng katiwalian. Sa tulong ni Senador Manuel, lumutang ang mga ebidensyang maling paggamit ng pondo ng bayan. Ang mga proyektong hindi natapos, ang mga kontratang pinaboran sa iilang tao, at ang mga anomalya sa kanyang termino ay isa-isang inilantad. Ang minsang makapangyarihang alkalde ay ngayoy halos mawalan ng direksyon. Sa mga sesyon ng korte, nagsimulang mabasag ang kanyang pangalan. Ngunit sa kabila ng lahat, si Ella ay hindi nakalimot sa kanyang pinagmulan. Kahit na siya'y tinanggap na ng kanyang ama, madalas pa rin niyang isipin ang kanyang ina na naiwan sa baryo. Kaya't isang araw, kinausap niya si Senador Manuel. "Papa, maaari po ba tayong bumisita kay nanay? Gusto ko po siyang makasama at maramdaman niya na hindi na kami nag-iisa." Ngumiti ang senador at walang pag-aalinlangang sumang-ayon. Nang makarating sila sa baryo, halos maluha si Loring nang makita ang kanyang anak na kasama na ngayon ng senador. "Anak, Ella, hindi ko akalain na mangyayari ito," nanginginig nitong wika. Niyakap ni Ella ang kanyang ina ng mahigpit. "Nanay, simula ngayon, hindi na po tayo maghihirap. Hindi niyo na po kailangang magtiis pa." Ang eksenang iyon ay tila nagbigay ng bagong pag-asa kay Loring. Habang nagtatagal si Ella sa piling ng kanyang tunay na pamilya, unti-unti rin siyang natututo ng mga bagay na dati ay hindi niya naabot. Pinag-aral siya ng senador, binigyan ng pagkakataong muling ipagpatuloy ang kanyang pangarap. Ngunit higit pa sa material na bagay, mas pinahahalagahan ni Ella ang pagmamahal at respeto na ngayon lamang niya tunay na naranasan. Samantala, si Tricia ay patuloy na lumulubog sa kahihiyan. Sa bawat araw na dumaraan,
Ramdam niya ang bigat ng kanyang mga ginawa kay Ella. Minsan, mag-isa siyang umiiyak sa kanyang silid. Iniisip kung bakit niya piniling maliitin at apihin ang taong wala namang ginawang masama sa kanya. Ang pagsisisi ay unti-unting pumapasok sa kanyang puso, ngunit alam niyang mahirap nang burahin ang mga bakas ng kanyang mga kasalanan. Ang pagbabago sa takbo ng kanilang buhay ay unti-unti nang lumilinaw. Ang kasambahay na minsang inalipusta ay natagpuan ang kanyang tunay na pamilya at nakamtan ang dignidad na matagal na niyang inaasam. Samantalang ang pamilyang minsang nasa tuktok ng kapangyarihan ay unti-unting gumuho dahil sa kanilang kayabangan at pang-aabuso. Ngunit sa kabila ng lahat, si Ella ay nanatiling mapagpakumbaba. Hindi niya hinayaan na ang bagong katayuan niya sa buhay ay maging dahilan upang siya'y maghiganti. Sa halip, pinili niyang ipagpatuloy ang buhay ng may pagmamahal at pag-unawa. Ngunit hindi rin niya nakalimutan na ang hustisya ay nararapat lamang para sa mga taong nagkasala. Kaya't sa katahimikan ng kanyang puso, alam niyang ang lahat ng ginawa ng pamilya ng mayor ay babalik sa kanila sa paraang hindi nila inaasahan. At habang pinagmamasdan niya ang kanyang ina na ngayon ay nakangiti na matapos ang mahabang panahon ng paghihirap, dama ni Ella na ang kanyang sakripisyo ay hindi nasayang. Ang kanyang mga luha at pagdurusa ay nagbunga ng bagong simula at sa wakas, natagpuan na niya ang lugar kung saan siya tunay na abilang. Lumipas ang ilang linggo mula nang magbago ang takbo ng buhay ni Ella. Ang kanyang pangalan ay hindi na lamang basta kasambahay sa mansyon ng mayor, kundi kinikilala na ngayon bilang anak ng isang senador. Ngunit kahit gaano kalaki ang pagbabagong iyon, nanatili siyang mapagpakumbaba. Araw-araw, nagigising siya na puno ng pasasalamat dahil sa wakas ay natagpuan na niya ang pamilya at kalingang matagal niyang hinangad. Sa bawat pagkakataon, hindi niya nakakalimutang dalawin ang kanyang ina sa baryo, dala ang mga gamot at mga bagay na kailangan nito. Sa wakas, nakikita na niya ang ina na nakangiti at hindi na nag-aalala kung saan kukuha ng pera para mabuhay. Samantala, sa kabilang panig, patuloy na bumabagsak ang mundo ng pamilya ni Mayor Ricardo. Sa mga korte, isa-isang inilabas ang mga ebidensya ng kanyang katiwalian. Ang mga proyektong hindi natapos, ang pondo ng bayan na nawala, at ang mga pekeng kontrata ay naging patunay laban sa kanya. Ang mga dating kakampi ay isa-isang tumalikod. Sa halip na igalang, siya ngayon ay nililibak. Hindi rin nakatakas si Madam Teresa sa kahihiyan. Ang mga kapitbahay na dati ay pinapahanga niya sa kanyang magagarang alahas at damit, ay ngayon iniwasan siya. Ang mga mata ng lipunan ay nakatutok sa kanila, at bawat hakbang ay puno ng tsismis at pang-uuyam. Ngunit higit sa lahat, si Tricia ang labis na naapektuhan. Ang mga kaibigan niyang dati ay laging nariyan ay biglang naglaho. Ang kanyang social media accounts ay binaha ng pang-aalipusta at mga komento ng galit mula sa mga taong nakakita ng kanyang ginawa kay Ella. Ang mga larawan at video kung saan siya mismo ang nambastos at nagmaliit kay Ella ay kumalat na paulit-ulit na ibinabahagi. Araw-araw, para siyang binabalikan ng bulto ng kanyang nakaraan. Sa bawat pagtingin niya sa salamin, nakikita niya hindi lamang ang sarili niyang mukha, kundi ang imahe ng isang taong puno ng yabang at kasamaan. Minsang mag-isa si Tricia sa kanyang kwarto, napahagulhol siya. Bakit ko ba ginawa yun? Bakit ako naging ganun? Bulong niya sa sarili habang pilit na tinatakpan ang kanyang muka. Naramdaman niya ang bigat ng kanyang mga kasalanan. Ang lahat ng kanyang kayabangan ay tila nawala at napalitan ng isang walang katapusang pagsisisi. Ngunit alam din niya
na kahit anong pagsisisi ay hindi agad mabubura ang sugat na idinulot niya kay Ella. Samantala, si Ella ay nagsimula ng makosalamuha sa bagong mundong kanyang kinalalagyan. Sa tulong ng senador, nag-enroll siya sa isang magandang paaralan upang maipagpatuloy ang kanyang pangarap na makapagtapos. Sa unang araw ng klase, bagamat kinatabahan, nakangiti siyang pumasok, dala ang baon ng bagong pag-asa. Hindi niya itinago ang kanyang nakaraan bilang kasambahay. Sa halip, buong tapang niyang ibinahagi ito sa mga bagong kaibigan. At sa kanyang pagiging tapat at mapagpakumbaba, marami ang humanga at nagsimulang maging malapit sa kanya. Isang gabi, kinausap siya ng kanyang ama. "Anak, alam kong mahirap ang lahat ng pinagdaanan mo. Ngunit huwag mong hayaang ang nakaraan mo ang maging hadlang sa iyong kinabukasan. Gamitin mo yon bilang lakas." Mahigpit siyang niyakap ni Ella at sumagot, "Papa, hindi ko po hahayaang masayang ang pagkakataong ibinigay ninyo para ito kay nanay at para sa lahat ng taong naniwala sa akin." Ngunit sa kabila ng magandang takbo ng kanyang buhay, hindi pa rin nakalilimutan ni Ella ang lahat ng nangyari. Minsan, habang naglalakad siya sa kalsada, may mga taong lumalapit at sinasabing, "Ikaw ba yung kasambahay na anak ng senador? Ang sipag mo, ang bait mo, idolo ka namin." Kahit nakangiti siya, hindi niya maiwasang maalala ang mga gabing umiiyak siya sa maliit na silid ng mansyon. Tinatanggap ang bawat insulto at sakit. Ngunit ngayon, alam niyang lahat ng iyon ay may dahilan. Ang mga taong dating nang api sa kanya ay isa-isang nakakatikim ng hustisya. Si Mayor Ricardo ay tuluyang sinuspinde sa kanyang posisyon at nahaharap sa kasong plunder. Si Madam Teresa ay halos hindi na makalabas ng bahay dahil sa hiya. At si Tricia, bagamat nagsisisi, ay patuloy na binabatikos ng publiko. Sa bawat araw, nararamdaman nila ang bigat ng kanilang ginawa kay Ella. Ngunit sa puso ni Ella, wala siyang hinanakit na gustong ipaghiganti. Sa halip, pinipili niyang patawarin sa kanyang tahimik na paraan. Alam niyang ang hustisya ay gumagana na at hindi na niya kailangang dumagdag pa. Ang kanyang panalangin ay hindi para bumagsak ang mga nang-api sa kanya, kundi para matuto sila sa kanilang mga pagkakamali. Isang araw, habang nakaupo si Ella sa hardin ng bahay ng kanyang ama, napatingin siya sa langit. Naalala niya ang lahat ng pinagdaanan. Mula sa simpleng probinsyana na lumuwas ng Maynila, naging kasambahay, inalipusta at ipinahiya, hanggang sa pagbubunyag ng kanyang tunay na pagkatao. Ang kanyang mga luha ay naging binhi ng lakas na nagdala sa kanya sa lugar na kinalalagyan niya ngayon. At sa kanyang puso, buo ang paniniwalang kahit gaano kabigat ang pagsubok, darating at darating ang araw ng hustisya at pag-asa. Sa mga oras na iyon, nagpasya si Ella na hindi lamang niya itutuloy ang kanyang pag-aaral, kundi gagamitin niya ang kanyang karanasan para maging inspirasyon sa iba. Sa bawat kabataang tulad niya na minsan ding inalipusta at minamaliit, gusto niyang ipakita na hindi hadlang ang kahirapan o sakit ng nakaraan. Sa halip, iyon ang magiging tulay para maabot ang tagumpay. At sa dulo ng lahat ng ito, nananatiling malinaw na ang bawat salita ng pang-aapi, bawat insulto at sakit, ay nagbunga ng isang matibay na babae. Isang babaeng hindi lamang basta anak ng senador, kundi isang huwaran ng tapang, pagpapakumbaba at tunay na hustisya. Mabilis na nagbago ang ikot ng buhay ni Ella matapos siyang tanggapin ng kanyang ama. Ang dati mundo niya na puno ng takot at pang-aapi ay napalitan ng isang mundong mas payapa at puno ng respeto. Ngunit hindi pa doon natatapos ang lahat. Sapagkat kasabay ng bagong simula, dumating din ang pagkakataon na kailangan niyang harapin ang mga taong minsan ay nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Ang pagbubunyag ng kanyang ama
ay hindi lamang nagbago ng kanyang kapalaran, kundi nagsilbi ring pagyayanig sa pundasyon ng pamilya ng mayor. Isang araw, nagdesisyon si Senador Manuel na bumalik sa mansyon ng pamilya ni Mayor Ricardo. Kasama niya si Ella at sa pagdating nila ay halatang nagulat ang lahat. Ang mga kasambahay ay biglang nagmadali sa kanilang gawain at ang mismong pamilya ng mayor ay hindi alam kung paano haharapin ang sitwasyon. Si Mayor Ricardo, na noon ay abala sa kanyang abogado sa pagdedepensa sa mga kaso laban sa kanya, ay napilitang salubungin sila. "Senador, bakit kayo narito?" tanong ni Ricardo na halatang kinakabahan. Tahimik lamang si Manuel at sinabing, "Nandito ako para pakinggan ang lahat ng panig. Ngunit higit sa lahat, para harapin ninyo ang anak kong si Ella na matagal ninyong inalipusta." Nagulat si Ella sa narinig, ngunit naramdaman niyang panahon na para magsalita. Hindi na siya ang mahiyain at takot na kasambahay. Ngayon, dala niya ang lakas na ibinigay ng kanyang ama at ng lahat ng taong naniniwala sa kanya. Lumapit si Ella kay Tricia na nakaupo sa sofa. Ang dating malakas at mayabang na anak ng mayor ay ngayong nakayuko, hindi makatingin sa kanya. "Tricia," mahina ngunit matatag ang tinig ni Ella, "alam kong marami kang nasabi at nagawa sa akin na hindi ko malilimutan. Pinahiya mo ako, ipinost ang mga larawan ko para pagtawanan ng iba, at ilang ulit mo akong pinaramdam na wala akong halaga. Pero heto ako ngayon, nakatayo pa rin." Tahimik lamang si Tricia, nangingilid ang mga luha. At walang masabi, ang mga kasamahan niyang kasambahay na nanonood ay nakaramdam ng kakaibang katarungan. Ang taong palaging nangaapi ay ngayong nakatiklop at hindi makapagsalita. Si Madam Teresa ay sinubukang magsalita upang ipagtanggol ang anak. "Senador, alam kong may mga pagkakamali ang aking anak pero bata pa siya. Hindi ba't dapat siya bigyan ng pagkakataong magbago?" Ngunit agad siyang pinutol ni Senador Manuel. Kung may pagkakataon siyang magbago, iyon sanay sa panahong wala pang nasasaktan. Pero pinili niyang yurakan ang dignidad ng anak ko. Hindi ninyo siya pinuwid, kaya't ngayon ay panahon na para matuto siya sa pinakamahirap na paraan, sa pamamagitan ng kanyang sariling pagkakamali. Nagpatuloy ang senador at hinarap si Mayor Ricardo. "Hindi lamang pamilya mo ang nagdusa sa maling pamumuno mo, Ricardo. Ang buong bayan ninyo ay nawalan dahil sa mga anomalya mo. Ang mga kalsadang dapat natapos, ang mga proyektong dapat nakatulong sa mga tao ay nawala dahil sa bulsa mo. At habang nagbibilang ka ng kayamanan, anak ko naman ay nagdusa sa pangaalipusta sa mismong pamamahay mo. Huwag kang magtaka kung bakit na yon ay narito ang hustisya." Hindi nakaimik si Mayor Ricardo. Kita sa kanyang mukha ang bigat ng mga akusasyon at alam niyang hindi na niya kayang takasan ang katotohanan. Sa mga sumunod na linggo, tuluyan nang pumutok sa media ang lahat ng kaso laban kay Ricardo. Lalong nadagdagan ang ebidensya at testigo laban sa kanya. Ang mga tao sa bayan ay nagprotesta at humiling na siya ay tuluyang alisin sa posisyon. Sa huli, pinatalsik siya sa pwesto at naharap sa malalaking kaso ng korupsyon. Ang mansyon na minsan ay puno ng yabang at kasaganahan ay ngayoy tila bahay na pinamumugaran ng lungkot at takot. Samantala, si Tricia ay halos hindi na lumalabas ng bahay. Ang dating sikat at hinahangaan ay ngayoy kinukutya at pinapahiya ng mga taong minsan ay hinahangaan din siya. Sa bawat pagbukas niya ng kanyang cellphone, puro galit at panguuyam ang nababasa niya. Wala na siyang takbuhan at sa kanyang puso, alam niyang siya mismo ang dahilan ng pagbagsak ng kanyang mundo. Sa isang pagkakataon, nagkaroon siya ng lakas ng loob na magsabi kay Ella, "Patawarin mo ako. Hindi ko alam kung paano ko nagawa ang lahat ng iyon." Tahimik lamang si Ella, ngunit hindi niya nakuhang magsalita ng galit.
Sa halip, tumingin siya ng diretso kay Trisha at sinabing, "Hindi ko man kayang kalimutan ang lahat. Kaya kong patawarin. Ngunit ikaw, kailangan mong matutong patawarin ang sarili mo at bumawi sa mga taong nasaktan mo." Ang mga salita ni Ella ay tumatak kay Trisha. Mula noon, nagsimula itong magnilay at unti-unting tinanggap ang kanyang pagkakamali. Hindi naging madali, ngunit alam niyang iyon lamang ang paraan para muli siyang makabangon. Para kay Ella, ang mga nangyari ay malinaw na tanda na ang hustisya at karma ay dumarating sa tamang panahon. Ang pamilya ng mayor na minsan ay nasa rurok ng kapangyarihan ay ngayoy bagsak. Habang siya na dating kasambahay ay natagpuan ang kanyang tunay na lugar. Ngunit higit sa lahat, natutunan niyang ang kapatawaran ay mas mabigat kaysa sa paghihiganti. Habang nakaupo siya sa tabi ng kanyang ina isang gabi, sinabi niya, "Nanay, tapos na po ang lahat ng sakit. Hindi na tayo magtatago, hindi na tayo magtitiis. Sa halip magsisimula na tayong muli." At sa mga salitang iyon, dama nilang mag-ina na sa wakas natapos na ang madilim na kabanata ng kanilang buhay. Sa hinaharap, ang kanilang mga hakbang ay patungo na sa mas maliwanag na bukas. Mabilis na lumalim ang mga pagbabagong dumating sa buhay ni Ella. Patapos siyang kilalanin ng kanyang ama, unti-unti niyang nakikita ang isang mundo na dati ay pangarap lamang niya. Ngunit sa kabila ng lahat, dala pa rin niya ang alaala ng pang-aapi at iyon ang naging dahilan kung bakit pinili niyang manatiling mapagpakumbaba. Hindi niya nakalimutan kung paano siya tinitingnan noon bilang walang kwenta. At ngayon na siya ay may lakas at pangalan, hindi niya nais na gawin sa iba ang parehong sakit na naranasan niya. Isang araw, inimbitahan ni Senador Manuel si Ella na sumama sa isang pulong sa kanilang bayan. Ang layunin ng senador ay makipagkita sa mga residente upang marinig ang kanilang mga hinaing at alamin kung paano sila matutulungan. Hindi akalain ni Ella na siya rin pala ay magiging paksa ng usapan. Habang naglalakad siya sa harap ng maraming tao, may ilan na lumapit at nagsabing, "Ikaw ba si Ella? Ikaw yung kasambahay na nilait ng anak ng mayor? Idol ka namin? Dahil sa lahat ng pinagdaanan mo, heto ka pa rin at nakatayo." Ngumiti lamang si Ella at sa kanyang simpleng tugon na, "Salamat po, para po ito sa lahat ng kabataang nangangarap." Marami ang nakaramdam ng inspirasyon. Samantala, sa mansyon ng mayor, patuloy na nagiging mabigat ang sitwasyon. Ang mga kaso laban kay Ricardo ay nadagdagan at ang kanyang pangalan ay halos mabura na sa listahan ng mga iginagalang. Araw-araw, may mga reporter sa labas ng kanilang bahay naghihintay ng balita. Ang dating makapangyarihan at mayabang na pamilya ay ngayon nagkukubli na lamang sa likod ng kanilang pader. Si Madam Teresa ay halos hindi na lumalabas ng bahay at si Trisha naman ay patuloy na binabatikos sa social media. Ang bawat pangungutya at komento ng mga tao ay parang dagok na paulit-ulit na nagpapabigat sa kanyang dibdib. Ngunit sa kabila ng lahat, si Trisha ay nagsimulang maramdaman ang lalim ng kanyang pagsisisi. Isang gabi, mag-isa siyang umupo sa gilid ng kanyang kama at humarap sa salamin. Ang dating muka na palaging puno ng kumpiyansa at kayabangan ay napalitan ng lungkot at panghihinayang. Kung pwede ko lang balikan ang nakaraan, hindi ko sana siya inalipusta. Hindi ko sana siyang tinrato na parang wala siyang halaga. Bulong niya sa sarili. Ngunit alam niyang huli na ang lahat. Ang tanging magagawa niya ay tanggapin ang kahihinatnan ng kanyang mga ginawa. Habang bumabagsak ang pamilya ng mayor, lalo namang lumalakas ang loob ni Ella. Sa tulong ng kanyang ama, mas nakilala niya ang kanyang mga half-siblings. Mayroong mga sandali ng pagtataka at pananabik, ngunit sa kalaunan ay natutunan nilang tanggapin siya. Pinakita ni Ella ang kanyang simpleng ugali at kababaang loob
dahilan upang unti-unti siyang mahalin at tanggapin ng pamilya ng senador. Hindi rin niya nakakalimutang alagaan ang kanyang ina na ngayon ay unti-unting gumiginhawa ang pakiramdam dahil sa tamang gamutan at suporta. Dumating ang pagkakataon na muling nagtagpo ang landas nina Ella at Tricia. Hindi ito inaasahan ni Ella, ngunit isang araw ay pinakiusapan siya ng kanyang ama na sumama sa isang pagpupulong kung saan naroon din si Tricia. Tahimik lamang si Tricia habang nakaupo sa isang tabi, nakayuko at hindi makatingin kay Ella. Pagkatapos ng pagpupulong, lumapit ito sa kanya at mahina ang tinig na nagsabi, "Ella, patawarin mo ako. Hindi ko alam kung paano ko babawiin ang lahat ng nagawa ko, pero sana mapatawad mo ako." Nagulat si Ella, ngunit sa kanyang puso ay alam niyang matagal na niyang pinatawad si Tricia. Hindi dahil nakalimutan niya ang sakit, kundi dahil alam niyang ang galit ay hindi makakatulong sa kanyang pag-usad. Tumingin siya kay Tricia at marahang sumagot, "Matagal ko nang pinatawad ang ginawa mo. Hindi ko man makakalimutan, pero natutunan kong ang kapatawaran ang susi para makalaya ako sa lahat ng sakit." Ang tanong, kaya mo bang patawarin ang sarili mo? Napatulala si Tricia at hindi nakasagot, ngunit ramdam niyang iyon ang pinakamahalagang leksyon na kailangan niyang pagdaanan. Sa mga sumunod na linggo, mas lalong nakilala ng mga tao si Ella. Hindi bilang anak ng senador, kundi bilang isang simbolo ng pag-asa at inspirasyon. Maraming kabataan ang lumapit sa kanya upang magtanong kung paano niya nakayanan ang lahat ng hirap. Sa bawat sagot niya, inuulit-ulit lamang niya na ang pagtitiis, pananampalataya at pagmamahal sa pamilya ang naging sandigan niya. "Kung kinaya ko, kaya niyo rin," lagi niyang sinasabi. Para kay Ella, ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa sariling tagumpay. Isa itong patunay na ang buhay ay umiikot. Ang mga nasa itaas na umaapi ay maaaring bumagsak, at ang mga nasa ibaba na nagtitiis ay maaaring umangat. At higit sa lahat, ang hustisya ay darating sa tamang panahon. Sa bawat araw na lumilipas, lalong tumitibay ang paniniwala ni Ella na ang lahat ng kanyang pinagdaanan ay hindi nasayang. Habang nakatanaw siya sa malawak na hardin ng kanilang bagong tahanan, naisip niya ang lahat ng pinagdaanan. Ang kasambahay na minsang inalipusta ay ngayon may boses na naririnig, at ang pamilyang minsang nagmalaki ay ngayoy nabubulok sa kanilang sariling kasinungalingan at kasalanan. Sa kanyang puso, buo na ang tiwala na ang kanyang hinaharap ay maliwanag at wala nang makakabura sa katotohanang siya ay matatag, marangal at higit sa lahat, karapat-dapat sa respeto ng lahat. Sa mga sumunod na araw, lalong naging mainit ang usapin tungkol kay Mayor Ricardo. Ang mga balitang lumalabas sa pahayagan at telebisyon ay puro negatibo, mga ebidensya ng kanyang katiwalian, testimonya ng mga taong nagdusa dahil sa kanyang kapabayaan, at mga larawang nagpapakita ng mga proyektong hindi natapos. Ang dating malakas at iginagalang na alkalde ay ngayoy halos wala ng muka na maipapakita sa kanyang bayan. Sa bawat araw na dumaraan, mas dumadami ang taong sumisigaw para sa kanyang pananagutan. Si Tricia naman ay lalong nadurog sa kahihiyan. Ang mga kaibigan niyang dati palaging sumasama sa kanyang mga party at lakwatsa ay hindi na nagparamdam. Ang mga dating bumabati sa kanya sa lansangan ay ngayon umiiwas o kaya na may tinitingnan siya ng may panlalait. Hindi niya matanggap na ang kasambahay na dati niyang minamaliit ay ngayon ay pinupuri at hinahangaan ng mga tao. Ang bawat salita ni Ella na narinig niya noon, ang kakayahan nitong tumayo at magpatawad, ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Madalas siyang mapaiyak sa gabi, iniisip kung paano niya sisimulan ang pagbabago at kung may pagkakataon pa bang makabangon mula sa lahat ng ito.
Samantala, si Ella ay patuloy na tinutulungan ng kanyang ama. Hindi lamang siya tinanggap bilang anak, kundi sinusuportahan din sa kanyang pangarap na makapag-aral. Araw-araw, nag-aaral siyang mabuti at pinatutunayan sa kanyang sarili na kaya niyang abutin ang pangarap na matagal na niyang pinangarap noon pa man. Ang kanyang ina, na ngayoy mas malakas at masigla na dahil sa gamutan at tamang kalinga, ay nagsilbing inspirasyon niya. Kapag umuuwi siya sa baryo, hindi maikubli ni Loring ang tuwa sa mga pagbabagong nangyayari sa kanilang buhay. Anak, salamat at hindi ka sumuko. Ngayon nakikita ko na may magandang kinabukasan ka, sabi nito habang mahigpit na niyayakap si Ella. Ngunit hindi may kakaila na ang pamilya ng mayor ay tuluyan ng gumuho. Si Madam Teresa ay bihira na ring lumabas ng bahay, natatakot sa mga mapanghusgang mata ng mga tao. Si Mayor Ricardo ay abala sa kanyang mga abogado, desperadong iligtas ang sarili mula sa tiyak na kaparusahan. Ngunit kahit anong depensa ang gawin nila, malinaw na ang bigat ng ebidensya ay hindi na maikakaila. Sa bawat hearing, mas nakikita ng mga tao ang tunay na kulay ng pamilya. Para kay Ella, ang lahat ng nangyayari ay patunay na ang hustisya ay dumarating sa tamang panahon. Hindi niya kailangang maghiganti dahil kusa itong bumalik sa mga taong nagkasala sa kanya. At habang siya'y patuloy na umaangat, ang mga nang-api sa kanya ay tuluyan namang bumabagsak. Sa kanyang puso, malinaw na ang lahat ng nangyari ay may dahilan, at iyon ay para ipakita na walang sinuman ang may karapatang maliitin ang kapwa. Habang nakaupo siya isang gabi sa tabi ng kanyang ina, nagmuni-muni siya. Naalala niya ang lahat ng luha, lahat ng sakit, at lahat ng hirap na kanyang tinis. Ngunit ngayon, ang mga iyon ay napalitan ng pag-asa. At sa kanyang puso, naniniwala siya na mas marami pa siyang magagawa, hindi lang para sa sarili, kundi para rin sa ibang tulad niya na minsan ding naranasan ang pang-aapi at kahirapan. Habang patuloy na nahuhulog sa kapahamakan ang pamilya ni Mayor Ricardo, lalo namang umuunlad ang buhay ni Ella. Sa eskwela, masigasig siyang nag-aaral at nakikisalamuha sa mga kaklase na labis na humahanga sa kanyang katatagan. Hindi siya nagkulang sa pagbibigay inspirasyon sa mga kabataang nakapaligid sa kanya. Madalas siyang imbitahan ng mga guro upang magsalita tungkol sa kanyang karanasan. Ang kanyang simpleng na masalita ay nag-iiwan ng malalim na marka, lalo na sa mga kabataang dumaraan din sa kahirapan at diskriminasyon. Ngunit habang umaangat si Ella, patuloy namang bumabagsak si Tricia. Ang mga dating kaibigan ay tuluyan na siyang iniwan. Minsan, sinubukan niyang bumisita sa isang lugar kung saan madalas silang magkita-kita noon. Ngunit imbes na salubungin siya, malamig na mga tingin at mapang-asar na bulungan ang kanyang nakuha. Sa puntong iyon, ramdam niya ang bigat ng kanyang nakaraan. Ang mga mapanakit na salita at pang-aalipusta na binitiwan niya laban kay Ella ay bumabalik sa kanya sa paraang hindi niya akalain. Ang kanyang dating mundo na puno ng kasiyahan at pagkilala ay napalitan ng pag-iisa at pagkamuhi ng iba. Samantala, si Madam Teresa ay lalong nawalan ng tiwala sa sarili. Ang mga kapitbahay na dati kanyang pinagmamalakihan ng mamahaling alahas at mamahaling damit ay ngayon nagbubulong-bulungan sa tuwing makikita siya. Wala na ang kanyang dating kumpiyansa at mas pinili niyang manatili na lamang sa loob ng bahay. Sa bawat araw na lumilipas, ramdam niya ang pagkakahiwalay ng kanilang pamilya sa lipunan. Si Mayor Ricardo naman ay patuloy na humaharap sa korte. Ang bawat pagdinig ay nagiging mitsa ng kanyang pagbagsak. Ang mga testigo laban sa kanya ay sunod-sunod na lumalabas at ang kanyang mga abogado ay nahihirapan na sa depensa. Ang dating makapangyarihang pangalan niya ay ngayon binabalot ng galit at kahihiyan. Maraming tao ang nagsasabing ito na ang karma
para sa lahat ng taon ng pang-aabuso at korupsyon na kanyang ginawa. Sa gitna ng lahat ng ito, si Ella ay nanatiling kalmado. Hindi siya nagpakita ng anumang kayabangan o pagmamataas. Sa halip, pinili niyang ituon ang kanyang atensyon sa pag-aaral at sa kanyang ina. Kapag may oras, lagi siyang umuuwi sa baryo upang makasama si Loring. Madalas nilang pag-usapan ang mga nangyari at ang bagong buhay na tinatamasa nila. Sa bawat pag-uusap nila, palaging paalala ni Loring na manatili siyang mabuti at huwag hayaang kainin siya ng galit. Isang araw, habang naglalakad si Ella palabas ng paaralan, bigla siyang nilapitan ng isang pamilyar na mukha. Si Tricia yon, nakayuko at halatang hindi na ang dating mayabang na babae. Ella, mahina nitong sabi, alam kong wala akong karapatan pero gusto kong humingi ng tawad. Hindi ko na mababago ang nakaraan, pero sana bigyan mo ako ng pagkakataong makabawi kahit papaano. Tahimik lamang si Ella at pinagmamasdan siya. Sa kanyang puso, alam niyang matagal na niyang pinatawad si Tricia, ngunit ngayon ay nasa huli na itong hakbang kung saan ang tunay na pagsisisi ay dapat manggaling kay Tricia mismo. Ang pagpapatawad, sagot ni Ella, ay hindi lang tungkol sa akin. Kailangan mong patawarin ang sarili mo at ayusin ang buhay mo. Doon magsisimula ang tunay na pagbabago. Tumulo ang luha ni Tricia at tumamo. Alam niyang iyon ang pinakamatinding aral na dapat niyang dalhin. Sa sandaling iyon, parehong naramdaman ng dalawa ang bigat ng nakaraan. Ngunit dama rin nila na unti-unti nang may pagbabagong nagaganap. Para kay Ella, malinaw na ang lahat ng kanyang pinagdaanan ay may kahulugan. Ang pang-aapi, ang luha at ang sakit ay naging mitsa ng kanyang lakas at tagumpay. Samantalang para kay Tricia at sa pamilya ng Bayor, ang kanilang kayabangan at pagmamaltrato ay naging dahilan ng kanilang pagbagsak. Ang hustisya at karma ay kumilos sa paraang walang sinuman ang makakatakas. Makalipas ang ilang buwan, tuluyan nang nagbago ang takbo ng buhay ni Ella. Ang kasambahay na minsan ay pinapahiya at minamaliit ay ngayon nakikita ng mga tao bilang isang huwaran ng lakas at inspirasyon. Sa paaralan, siya ay nagsusumikap, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang ina na ngayon ay unti-unti nang gumagaling. Madalas siyang imbitahan sa mga pagtitipon at seminar kung saan ibinabahagi niya ang kanyang karanasan. At bawat salitang binibitawan niya ay nagiging aral para sa mga nakikinig. Maraming kabataan ang humahanga sa kanya dahil sa kanyang katatagan at kakayahang bumangon mula sa matinding pagsubok. Samantala, ang pamilya ng Mayor ay tuluyan ng nalugmok. Si Mayor Ricardo ay hindi na nakaligtas sa mga kasong isinampa laban sa kanya. Sa harap ng korte, isa-isang ibinunyag ang kanyang mga kasalanan. Mula sa mga pundong nawala hanggang sa mga kontratang ipinasa sa mga kaalyado, lahat ay malinaw na ebidensya ng kanyang korupsyon. Sa huli, siya ay tuluyang hinatulan at kinailangang humarap sa kaparusahan. Ang taong dati makapangyarihan at tinitingala ay ngayon isang halimbawa ng pagbagsak dahil sa pasakiman at maling paggamit ng kapangyarihan. Si Madam Teresa ay halos hindi na nakikita sa publiko. Ang kanyang dating mga kaibigan sa lipunan ay isa-isang tumalikod. Ang mga kapitbahay na dati tinuturing niya bilang mas mababa sa kanya ay ngayon nagsisilbing saksi sa kanyang kahihiyan. Ang mga mata na dati humahanga sa kanyang alahas at mamahaling pananamit ay ngayon puno ng panlalait at pang-uuyam. Ang kanyang katahimikan sa loob ng bahay ay tila parusang unti-unting kumakain sa kanya. Si Tricia naman, bagamat nagsimula ng humingi ng tawad, ay patuloy na nakararanas ng bigat ng kanyang nakaraan. Ang mga pangungutya ng mga tao ay hindi agad huminto. Sa bawat pagbukas niya ng kanyang cellphone, naroroon pa rin ang mga mensahe ng galit at pangiinsulto. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon,
Pinili niyang simulan ang pagbabago. Dahan-dahan siyang naghanap ng paraan upang ayusin ang kanyang buhay. Minsan, pumapasok siya sa mga organisasyon na tumutulong sa mga kabataang katulad niya, umaasang balang araw ay mabibigyan siya ng pagkakataong makabawi. Isang gabi, muling nagkita sina Ella at Trisha sa isang pagtitipon. Hindi ito inaasahan ni Ella, ngunit hindi na siya nagulat. Lumapit si Trisha at mahinahong nagsabi, "Ella, alam kong hindi sapat ang mga salita ko para burahin ang lahat ng nagawa ko. Pero gusto kong malaman mo na nagsusumikap akong baguhin ang sarili ko. Hindi ko na maibabalik ang dati, pero gusto kong baguhin ang bukas." Tiningnan siya ni Ella ng diretso at ngumiti ng banayad. Ang pagbabago ay hindi madali, pero kung totoo ang hangarin mo, magagawa mo. Huwag mong kalimutan na ang pagpapatawad ay nagsisimula sa sarili. Para kay Ella, ang lahat ng nangyari ay malinaw na aral na ang mundo ay umiikot. Ang mga taong nasa tuktok ay maaaring bumagsak at ang mga nasa ibaba ay maaaring umangat. Ngunit higit pa sa lahat, natutunan niyang ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kapangyarihan o kayamanan, kundi sa kakayahang manatiling mabuti at mapagpakumbaba kahit gaano kabigat ang dinanas. Sa anyang puso, dama niya na ang lahat ng luha at sakripisyo ay nagbunga ng mas maliwanag na kinabukasan at handa siyang yakapin ito kasama ang mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Tumating ang araw na tuluyang nagkaroon ng malinaw na hustisya para kay Ella at sa kanyang ina. Sa korte, nahatulan si Mayor Ricardo ng pagkakakulong dahil sa mga kasong plunder at graft na isinampa laban sa kanya. Ang balita ay kumalat hindi lamang sa kanilang bayan, kundi maging sa mga karatig lugar. Ang dating makapangyarihan at kinatatakutan ay ngayoy isa na lamang bilanggo na tinuturo ng mga tao bilang halimbawa ng pagbagsak ng isang tiwaling opisyal. Ang mansyon na minsang puno ng yabang at kapangyarihan ay unti-unting nalugmok sa katahimikan, puno ng alikabok at kawalan ng sigla. Samantala, si Madam Teresa ay tuluyang umatras mula sa lipunan. Halos hindi na siya lumalabas at ang mga dating kaibigan ay wala ng interes na samahan siya. Ang kanyang kayabangan at pagmamalaki ay napalitan ng pangungutya mula sa mga taong dati ay pinapahiya niya. Ang bawat araw ay tila parusa para sa kanya, sapagkat malinaw niyang nakikita na lahat ng kanilang ginawa kay Ella ay bumabalik ngayon sa kanila. Si Trisha naman ay dumaan sa pinakamahirap na yugto ng kanyang buhay. Ang mga kaibigan na dati niyang kasama ay tuluyan nang nawala, at maging sa social media ay hindi pa rin siya tinitigilan ng mga tao. Ngunit sa kabila ng lahat, nagsimula siyang magpakumbaba. Sumali siya sa mga organisasyon na tumutulong sa mahihirap at nagsimulang mag-volunteer sa mga outreach program. Doon niya naramdaman ang hirap na dati ay ipinapasan ni Ella at doon niya naisip ang bigat ng mga kasalanan niya. Minsan, sa gitna ng pagtulong, napapaiyak siya at tahimik na nagsasabing, "Patawad, Ella. Sana'y makita mo na nagsusumikap akong magbago." Para kay Ella, hindi na mahalaga ang bumalik sa nakaraan. Ang kanyang atensyon ay nakatuon sa hinaharap. Sa tulong ng kanyang ama, ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral at nagsumikap ng husto. Naging huwaran siya sa paaralan, hindi dahil anak siya ng senador, kundi dahil sa kanyang pagpupursige at kabutihang loob. Madalas siyang imbitahin upang magsalita sa mga kabataan at sa bawat kwento niya ng kanyang pinagdaanan bilang kasambahay na inalipusta. Nakikita ng mga tao ang isang buhay na patunay na walang sinuman ang may karapatang maliitin ang kapwa. Isang gabi,
Habang magkasamang nakaupo sa hardin si Ella at ang kanyang ina, nag-usap sila ng masinsinan. "Anak," wika ni Loring, "hindi ko akalain na darating ang panahon na makakabangon tayo mula sa lahat ng hirap. Natutunan kong kahit gaano kalalim ang sugat ng nakaraan, kaya pa ring gumaling kung marunong tayong magtiwala sa Diyos at manatiling mabuti." Niyakap ni Ella ang kanyang ina at sinabing, "Nanay, lahat po ng sakripisyo ninyo ang dahilan kung bakit ako tumibay. At ngayon, sisiguraduhin kong gagamitin ko ang pagkakataong ito para makatulong din sa iba." At doon natapos ang isang kabanata ng kanyang buhay. Ang kasambahay na minsang pinapahiya ay ngayon may dignidad, pamilya at kinabungasang puno ng pag-asa. Ang mga nang-api sa kanya ay nakatikim ng hustisya at siya naman ay patuloy na umuusad patungo sa mas maliwanag na bukas. Ang kanyang kwento ay naging paalala na ang buhay ay umiikot at ang tunay na karma ay dumarating sa oras na hindi inaasahan. Ngunit higit pa sa lahat, ito ay kwento ng pagbangon, pagpatatawad at pananampalataya sa mas magandang kinabukasan.